Heto na nga guys at pabalik na ako ng Manila. Sa mga oras na nga iyan ay hinihintay namin yung bus na dinadrive ng asawa ni ate ko. Oras na kasi ng biyahe niya mula Tagaytay hanggang Pasay. Kaya hinintay ko na lang siya para sa bus niya na lang ako sasakay. Maya-maya nga'y dumating yung asawa ng ate ko na namatay at yung pamangkin ko. Mamimili nga daw sila ng gamit sa school kaya makakasabay ko silang sumakay ng bus. Maya-maya nga'y dumating na din yung bayaw ko. Ilang years na nga ding driver ng bus yung bayaw ko na yan pero first time ko palang makasakay sa bus niya. Maya-maya nga'y may inabot siya sa akin na buko pie, nakalibre tuloy ako ng pasalubong. Yan nga pala ang dalawang bayaw ko, yung isa ay driver, yung isa naman ay dispatcher. Iisang bus company nga ang pinapasukan nila. Napakabilis nga lang ng biyahe namin at wala pa masyadong traffic. Paglaking probinsya ka nga kagaya ko ay mapapatingin ka talaga sa mga madadaanan mo pag papunta ka ng Pasay. Kagaya nitong building na to na City of Dreams. Ilang beses ko na nga din yan nakita at nadaanan pero tuwing makikita ko ay napapalingon pa din talaga ako. Kahit nga 11 years na akong nakatira sa Manila, hindi pa din talaga nawawala yung pagka-ignorante ko sa mga kakaibang building at matataas. In short, barbaryutik pa din talaga ako, Diyos mio. Grabe nga din talaga yung mga una-unang experience ko dito sa Manila dati. Nag-work pala ako dati sa SM Mega Mall bilang isang elevator operator. Grabe guys, nakakahiyamang aminin. Sa mga unang linggo ng pasok ko ay madalas akong mawala sa loob ng mall. Diyos mio, sa lawak ba naman ng Mega Mall ay hindi ko na alam minsan kung saan ako lalabas at kung saan ako papasok. Madalas nga ako pagtawanan dati ng mga katrabaho ko kaya pag opening ako ay nililibot ko talaga ang buong Mega Mall. Kinakabisado ko nga dati bawat sulok ng Mega Mall dahil minsan hindi maiwasang may magtanong sa'yo bilang elevator operator dapat alam mo kung saan yung itatanong nila. Grabe guys, sobrang hirap na hirap ako dati. Ewan ko lang kung ako lang ba yung naka-experience ng ganon. O dahil malala lang talaga yung pagkabarbaryotic ko, charis. Bago naman kasi ako naging elevator operator sa Mega Mall ay galing din naman na ako sa SM. Kaso nga lang ay sa SM Baliwag lang sa Bulacan. Maliit lang naman ang SM Baliwag kaya hindi ka mawawala. Hindi katulad dito sa Manila na kulang yung 2 hanggang 3 araw na paglilibot sa isang SM. Share ko na nga lang din sa inyo guys yung mga picture ko anong time na elevator operator ako sa SM Mega Mall. Dati pa man ay mahilig na din talaga ako mag-selfie kahit napakalabo ng camera ng phone ko dati. Mukha pa nga akong nene pero anak ko na si Cypher dyan. Ang agency ko pala dati guys ay all around. Anyways, balik tayo dito sa video ko guys. Malapit na nga kami sa Pasay kung saan ginagarahin ng bayaw ko yung bus niya. Sa mga oras na nga yan ay nasa terminal na yung asawa ko naghihintay na sa akin. Malapit lang din naman kasi yung school niya sa terminal kung saan gumagarahi yung bayaw ko. Malapit na nga ang oras ng rush hour kaya medyo dumadami na yung tao sa kalsada. At sign na nga din na magsisimula na ang traffic. At heto na nga, habang papasok nga kami sa terminal ay ang dami ng tao. Pagkatapos nga maggarahe ni kuya ay nag-usap muna ang magbayaw. Ilang taon nga din kasi silang hindi nagkita. Habang nag-uusap nga sila ay may umakyat na pusa sa motor ng asawa ko. At nakakatuwa nga at kamukha pa siya ng pusa namin na si Ragnar. Hindi ko nga sure kung pusang gala lang siya o baka may nag-aalaga din sa kanya. Dahil nga sigurado hindi na ako makakahawak ng cellphone mamaya dahil may mga bit-bit na ako for the video na ang person. Hindi na nga din sila nagtagal mag-usap dahil aabutan na talaga kami ng traffic. Hanggang sa aalis na nga kami, hindi pa din bumababa yung pusa. Sabi nga ng asawa ko ay kailangan naming magmadali at baka bumuhos ang malakas na ulan. At heto na nga at inabutan na talaga kami ng bumper to bumper na traffic. Diyos mio. Pag ganitong traffic nga ang inabutan mo ay kailangan mo talaga ng mahabang pasensya. Diyos mio, kangawit na nga sa puwet, kainit pa sa pakiramdam sa paa yung mga tabi-tabing mga tambutso ng motor. Sa mga oras na nga iyan ay hinihintay na kami ni Cypher tsaka ni Samira. Bali nga ang kasama nilang naiwan ay yung pamangkin ko. Habang nasa traffic nga kami ay pinapanood namin sila sa CCTV. Hayan nga't kumakain na sila dahil sabi namin baka gabihin na kami kaya mauna na silang kumain. Yun lang muna guys for today's video. Agyamanak! Bye-bye!